Nakahanda na po ang mga truck na gagamitin sa paglikas ng mga pamilya mula sa mga daluyan ng tubig sa Caloocan. Bawat pamilya makatatanggap ng 18,000 pisong financial assistance. May live report si Susan Enriquez. Susan. Rhea, dito tayo sa Barangay 164 o Barangay Talipapa dito sa Caloocan City. Ito yung lugar kung saan nasa gilid ho ng Tulyahan River. Ito ho yung mga lugar na saan nagkakaroon ng biglaang pagtaas ng tubig kapag malakas ho yung ulan. At dito nga sa kinalalagyan natin, sinasabi ho na umaabot dito hanggang tuhod. Actually, nung bagyong Ondoy daw po ay umabot hanggang dito yung tubig, yung baha. Ano? Kaya naman po itong dati konkretong pader na ito ay naging ito ngayon parang plywood na lamang. Kung makikita nyo ho dito, ito. Ito ho, talagang yan ho yung Tulyahan River. Meron silang inilagay doon, nagpintura sila, nilagay nila yung marking. Halimbawa, ang nando doon sa number 2, kailangan ho wala ng tao dito kasi yung 1.5 meters ay yun ho yung forced evacuation. Kailangan umalis na lahat dahil talagang magiging delikado na ho, lalo na kung tuloy-tuloy yung pag-ulan. Wala ho silang mga nakalagay na alarma dito, pero syempre pinapasabihan no ang mga residente na umalis na kapag umabot na ho sa 1.5 meters yung taas ng tubig dito sa Tulyahan River, lalo na kung tuloy-tuloy pa rin po ang pag-ulan. Ito, so makikita ho natin yung iba ho dito, si Manong, hindi pa siya aalis kasi solo lang naman daw siya. Kaya pa niyang i-manage yung sarili niya kung sakali magkakaroon ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan at pagbaha. Pero makikita ho niyo yung mga bahay ho dito, nilagyan na ng mga markings na ganyan. Sila ho ay naka-schedule for relocation. Kung hindi man po ngayong araw mapapasama dahil 50 pamilya po ang dadalhin ngayon sa Camarin dito sa Caloocan City. Kung hindi man po makakasama yung mga bahay na ganyan na nilagyan na nila ng tag, sa mga susunod na relocation schedule, yung paglilipat, kaya nakahanda ho dito yung mga sasakyan, yung truck na gagamitin sa paglilikas. Ngayong araw po ay 50 pamilya mula dito sa Barangay Talipapa ang dadalhin dyan sa Camarin. Mahigit 200 pamilya po dito sa Caloocan, ang kailangan hong ialis dito sa gilid ng Tulyahan River. At apat na barangay po yan. So ito, alamin ho natin doon sa ilan natin mga kababayan dito na mga naghanda na. Nay, kayo yung pamilya nyo kasama na doon sa mga i-relocate ngayong araw? Opo. So, handa na ba kayo? Handa na po. At okay naman ho sa inyo na kayo ilipat na mula dito dahil parang talaga naman peligroso yung lugar nyo. Oo naman, kasi pag uulan, bumabaha ho. So mabuti naman ho at ngayon magkakaroon na ng in-city relocation para sa inyo. Tingnan nga natin yung mga ginawa ho ninyong paghahanda. Halika, pasukin lang natin, Rhea, yung tahanan nitong isa sa mga residente rito sa Barangay 164, Barangay Talipapa. Ito, nakabalot na yung kanilang mga gamit. Ayan, nakalagay na sa mga sako, sa mga plastic, at handang-handa na sila para isakay doon sa truck na magdadala sa kanila sa Barangay Camarin. Ano yung mga experience nyo dito na talagang, kahit paano masasabi nyo, dahilan para talagang kayo umalis na dito? Yung undo yun, lampas pa dito Oo, tapos yung habagat, tapos lahat ng gamit namin nagkaanod. Kaya ayaw ko na dito. Ayaw nyo na ho. Siyempre yung peligroso din sa buhay. Oo, lahat kasi gamit ko nagkawawala. So talaga ito na yung lahat na isasakay doon sa truck. Sasakay na yan. Dahil yung anak ko naman ang mauna Sa susunod na kami second bat. Okay. Ito naman ho at kayo hindi na pinilit. Ano po? Hindi naman kasi ito nga may stab na kami. Okay. Salamat po. Yan po yung salamat sa mga residente dito sa Barangay 164 o Barangay Talipapa sa Caloocan City. Sila po yung mga nakatira dito sa gilid ng Tulyahan River na naideklara na po ng DPWH doon sa kanilang ginawang zoning na doon sa waterways o yung danger zone. At ito yung mga lugar na sinasabing peligroso o delikado at nasa panganib kapag nagkakaroon ng pagbaha, lalo na kung may mga bagyo o malakas na pagbuhos ng ulan. Mula rito sa Barangay 164 o Barangay Talipapa, Caloocan City, Susan Enriquez. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Susan Enriquez.